Magandang araw mga kababayan. Narito ang pinakabagong weather update natin ngayong araw, June 5, 2025, Thursday. Alamin natin ang mga lugar na apektado ng southwest monsoon o habagat at meron tayo ngayong binabantayan na low pressure sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Magiging bagyo ba ito? Yan ang i-discuss natin. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ngayong araw patuloy na umiiral ang southwest monsoon sa malaking bahagi ng bansa, kaya't magiging maulap ang panahon na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan at mga thunderstorm sa mga lugar ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, Palawan, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ang mga pag-ulan na ito ay dulot ng habagat, posible itong magdulot ng flash floods o landslide lalo na sa mga mabababang lugar at gilid ng bundok. Samantala sa mga probinsya ng Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island at Surigao del Norte, asahan din ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan at thunderstorm dulot ng trough ng low pressure area. Posible ring magkaroon ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga apektadong lugar. Para naman sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may posibilidad ng panandaliang pag-ulan o thunderstorm sa hapon o gabi. Ito ay epekto pa rin ng habagat at dapat mag-ingat sa biglaang pagbaha. Sa nalalabing bahagi ng bansa, kabilang ang Visayas at Mindanao, inaasahan ng partly cloudy to cloudy skies na may mga isolated rain showers o thunderstorm dulot ng localized thunderstorm. Ang mga thunderstorm na ito ay kadalasang malakas pero panandalian at posibleng magdulot ng pagbaha at landslide. Ayon naman sa update ngayong umaga, ang low pressure area na namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay maliit ang tsansang maging isang tropical depression sa loob ng 24 oras. At nasa forecast yan ng pag-asa na inilabas kagahapon. Mula June 4 to June 10, inaasahan nga ang pagkabuo ng isang low pressure na may mababang posibilidad na maging tropical depression sa unang linggo. Sa week 2, mula June 11 to June 17, tinatayang magpapatuloy ang kilos ng TCLV-1. Ito yung low pressure sa may Pacific patungong hilagang bahagi ng Philippine Area of Responsibility. Bukod dito, may isa pang TCLV o low pressure na maaaring mabuo sa hilagang bahagi ng West Philippine Sea na may mababang tsansa ring maging bagyo. Again, ito yung forecast ng pag-asa at pwede nilang baguhin yan anytime kapag napansin nilang may pagbabago sa sistema. Sa ibang weather model naman gaya ng European model, nakikita na ang nasabing low pressure sa mga susunod na araw at may posibilidad itong maging isang ganap na bagyo. Bagamat sa ngayon ay hindi ipinapakita ng model na ito na maglalandfall sa Pilipinas, inaasahan na hihilahin ito ang habagat na siyang magdadala ng pag-ulan sa bansa. Kapansin-pansin din na halos kapareho na ng forecast ang ipinapakita ng GFS model ng Estados Unidos. Bagamat mas mababa ang tinutukoy nitong direksyon at posibleng tumama sa Northern Luzon. Tulad ng European model, hihilahin din ito ang habagat kaya't posibleng mas tumaas pa ang rainfall activity sa Luzon at Visayas. Gayunpaman, tandaan na ang mga ganitong forecast ay maaaring magbago habang lumalapit ang sistema. Kaya't mahalaga pa rin ang patuloy na pag-monitor sa mga susunod na ulat mula dito sa ating channel para sa pinakabagong balita ukol sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok. Huwag kalimutang mag-ingat, maghanda at manatiling ligtas ngayong tag-ulan.